Pag-ibig na matatag. May ilang uri ng pugita na pinupunit ang sarili nilang mga galamay upang makatakas sa mga mandaragit. Ang nakakagulat. Kaya nilang mapanumbalik ang mga ito kalaunan. Sa Genesis 2, nakita ng Diyos ang kalungkutan ni Adan, at nilikha si Eva, mula sa kanyang tadyang, kinuha ang bahagi niya upang bumuo ng iba. Hindi tulad ng pugita, hindi para sa kaligtasan na wala ang isang bahagi ni Adan, kundi para sa pag-ibig. Ginawa tayo ng Diyos para sa malalim na ugnayan. Sa Marcos 7, isang babaeng Sirofenisa, ang mapagpakumbabang lumapit kay Jesus upang humingi ng kagalingan para sa kanyang anak, kahit na tila sinusubok siya ng Panginoon. Ngunit dahil sa kanyang matibay na pananampalataya, ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang hiling. Ano ang itinuturo ng mga pagbasa na ito at ng pugita sa atin? Ang pag-ibig at pananampalataya ay nangangailangan ng sakripisyo. Ibinigay ni Adan ang isang bahagi ng kanyang sarili para kay Eva. Ang babae sa Ebanghelyo ay nagtiis ng pagtanggi para sa kanyang anak. Ang tunay na pag-ibig ay madalas na humihingi ng pagpapakumbaba at pagtitiis. Ang tunay na ugnayan ay hindi isang transaksyon lamang. Lumapit ang babae kay Jesus na may pagtitiwala, hindi mayabang na pag-aangkin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi binibili o hinihingi, ito ay tinatanggap at ibinibigay ng kusa. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nauubos. Kahit na, ang mga mumo ng kanyang awa, ay sapat upang pagalingin at ipanumbalik tayo, tulad ng pugita na muling pinapatubo ang nawalang bahagi nito. Pag-isipan natin. Handa ba tayong magsakripisyo para sa pag-ibig? May tiwala ba tayo sa Diyos kahit sa mga sandaling tila tinatanggihan tayo? Lagi siyang nagmamahal, mas higit pa sa ating mga sugat at pagkasira. Naway hanapin natin ang pananampalatayang lumalampas sa mga hangganan at ang pag-ibig na kailanman ay hindi bumibitaw. Amen.